Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipino Noisy. So ngayong araw para another update naman tayo. About naman ito doon sa nag-viral na isang ina tapos tatlong anak na parang inano niya, di ba? So yan yung panonorin natin ngayon kasi I think parang nagsalita na daw yung yung husband or yung lalaki. So yan yung panonorin natin. Tingnan natin kung ano yung nakapaloob sa video to, and then yun, kayo na lang din bahalang humusga. So again, ang video to is mula kay Opinion Mo TV. So meron itong pamagat na sa wakas asawa ni Joyce nagsalita na. Grabe, ina ni Joyce may buwelta sa pamilya ng asawa ni Joyce. So Joyce pala yung pangalan ng babae. So again, bago natin simulan Opinion Mo TV, supportahan nyo yan. Tapos syempre kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipino Noisy. So mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. So again, ang pamagat ng video ito, sa wakas asawa ni Joyce nagsalita na. Grabe, ina ni Joyce may welta sa pamilya ng asawa ni Joyce. So Opinion Mo TV, Filipino Noisy, like, comment, share, subscribe. Start. Alaala ng mag-iina na si Joyce at ang kanyang Start zero tayo para. Ito ang mga masasayang alaala ng mag-iina na si Joyce at ang kanyang tatlong anak. Mga alaala na hindi kailanman muling maibabalik. Mga alaala na siya magpapasakit sa mga naulila, lalo na kapag mapapanood nila ang mga video na kung saan ay buhay pa at masaya pa na magkasama ang mag-iina. At dito sa video na ating mapapanood mga idol ay makikita natin kung gaano katalino ang mga anak ni Joyce na habang nagbabiyahe nga mga idol ay kumakanta at nagpupuri ang mga bata sa ating Panginoon. Isa itong patunay. Tsaka ang cute nitong bunso nila Nga mga idol na ang pamilya ni Joyce ay malapit sa Panginoon. Narito at panoorin muna natin nga mga idol ang video clip na ito. Oh my soul, home, my name, sing it to my door. Oh my Lord, praising song ba yan? Yung kinakanta nila. Kasi kung oo, ibig sabihin lang, meron silang or parang exposed sila kay God. Diba? Or sa faith, parang medyo may background sila about faith, about God. So, yun nga. Kakalungkot lang din talaga yun nangyari sa kanila. Bless the Lord, my soul, my soul, and worship Him, the name, sinner never before. Oh, my soul, and worship His soul, my name. Makikita nga mga idol sa video na kahit hindi pa gaanong marunong magsalita ang bunsong anak ni Joyce, ay makikita nga mga idol na ang mga batang ito ay marunong nang magpuri sa Panginoon. Subalit sa mga hindi inaasahang Actually, kung mahirap siya sa family or mga relatives ng mga batang to na tingin to, diba? Actually, mahirap din sa atin para kasi every time na nakikita ko yung mga ganitong video, parang na-imagine ko kasi yung 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 nila nung time na yun, yung pain na nararanasan nila. Like, grabe. pangyayari nga mga idol, at dahil sa problemang daladala ni Joyce ay hindi niya napigilan ang kanyang sarili at hindi na nakapag-isip pa ng mahinahon. Marami ang nagsasabi mga idol na ang pangunahing problema ni Joyce ay walang iba kundi ang financial na suporta para sa kanyang pamilya at para sa kanyang higit lalo sa kanyang tatlong anak. At marami din nga ang nagsasabi mga idol na itong asawa ni Joyce na isang pulis ay mayroong kinakalaguyo o mayroong kabit di umano. Oy, pero di mo na pa naman. Confirm ba yun? Kasi kung if ever confirm yun, nakakalungkot. Pero kung hindi naman, at least, hindi humantong din sa ganun na may kalaguyo. Kasi mahirap yung ganyan nahihirapan ka nang magsustento. Parang, parang naghahanap ka pa ng sarili mong kaligayahan. Something like that. Diba? So, sana hindi totoo. Parang rumored pa lang din naman. So, sana hindi siya totoo, Grabe. Ayon sa mga ilang netizens,
At marami din nga mga idol ang nagsasabi na ang punot dulo ng dahilan nga mga idol kung bakit lalong namumblema itong si Joyce ay ang pakikialam di umano ng bianan. Hala. Kung sa isang problema nga mga idol ang ilan sa Yan din yung isa sa problema talaga. Kaya kayo talaga if ever, halimbawa, kahit ano lang, kahit siguro nag-live-in kayo tapos may anak na kayo, automatic ko talaga, hanap kayo ng way na makaalis kayo sa bahay ninyo. Kahit sinong bahay ng lalaki or bahay ng lalaki. 'Di ba? Kasi mas maganda talaga yung meron kayong sariling bahay or kahit umupa na lang kayo or mangupahan kayo, 'di ba? Para doon at least medyo makakagalaw kayo. Kasi sa relasyon, sa pagsasama, di talaga may iwasan yung yung mag-aaway kayo, may bangayan or whatsoever. And syempre, expect mo na din na kapag ka nasa pudir ka, di ba, ng family ng babae or ng lalaki or ng partner mo, expect mo na yung sympathy nila is nasa sa kadugo nila. Though hindi ko naman nila lahat kasi meron din namang iba na patas lang, di ba? Pero mostly ba, or para maiwasan mo yung mga ganyang senaryo, 'di ba? Kasi dagdag sa ulo or dagdag sa sakit sa ulo talaga 'yan kapag especially like that yung yung biyanan mang tawag diyan, 'di ba? Is hindi mo makakasundo. Mahirap 'yan, mahirap. din ay problemado na. Paano na lamang mga idol kung ang problema ni Joyce ay ang tatlong ito, bianan, financial at lalo tigit ang pagkakaroon ng kalaguyo ng kanyang asawa. Yun lang. Ay talagang maririndi ang utak ni Joyce nga mga idol kapag Yun lang, grabing torture din talaga yun. Grabe sobrang bigat yung nagtulak sa kanya. Pero yun nga, hindi pa rin natin tinotolerate yung ginawa niya sa sa anak niya. nagsama ang tatlong problemang ito. At dahil nga mga idol sa sobrang pag-iisip, sabayan pa nga mga idol ng postpartum at lalo tigit nga mga idol ang Maganda naman maganda naman si Joyce. Natatluhan nga siya, 'di ba? Natatluhan siyang anak. Pero kaya nga, 'di ba? Kung if ever totoo na may mga kalaguyo or whatsoever, nakakainis. 'Di ba? Na parang hindi na lang makontento, 'di ba? stress na naging dahilan nga mga idol para magkaroon ng sobrang depresyon itong si Joyce, kung kaya't marahil ay nagawa niya ang mga bagay na hindi lubos akalain ng mga tao. At dahil nga mga idol sa pagkawala ni Joyce at ang kanyang tatlong anak, ay labis na ikinalungkot ng ina ni Joyce ang nangyari. Lalo pat nga mga idol itong si Joyce ay inuwing mag-isa at hindi kasama ang mga labi ng kanyang tatlong anak. Ayon nga mga idol ang ina ni Joyce. Bakit hindi siguro nakaramdam din sila. Kasi I think valid din naman yung yung feeling nung side ng lalaki siguro na ba't kukunin yung mga bata, 'di ba? Chinugi na nga, 'di ba? I think valid din naman 'yun kasi hindi naman din talaga tama yung ginawa ng babae, 'di ba? It's her own judgment lang naman na isali niya yung yung anak niya na kukunin yung So grabe. Siya ay masyadong nadismaya sa nangyari dahil buhay di umanong hiningi ang kanyang anak ng asawa ni Joyce, at bakit ang pag-uwi nito ay isa na lamang malamig na bangkay. Nanghihinayang ang ina ni Joyce sa nangyari dahil mag-isa niyang itinaguyod ang kanyang mahal na anak ni si Joyce, at ganito lamang ang mangyayari sa kanya. Wala akong nakatawang babataan na bulag yan. Wala akong naging ganibaan. Kumal ba kayo na? Maray. Yeah. Relax lang muna. Hindi pa naman. Tsaka mas nasasaktan si mas grabe yung pain ng nanay ni Joyce kasi yun nga, nawala yung anak niya, nawala din yung apo niya, diba? Masakit yun. And tsaka syempre mas masakit sa magulang na mas mauna pa sa kanila yung anak nila, diba? Imagine that pain na lang talaga. Ayon sa ina ni Joyce nga mga idol, ay wala man lamang di umanong nagtanggol sa kanyang anak sa malagim na sinapit niya. Sa malagim na depresyon na kanyang ikinaharap ay wala man lamang tumulong sa kanya.
Subalit ang pamilya nga mga idol ng lalaki na asawa ni Joyce ay nagsalita na rin, at ang sabi nga mga idol ay matagal na di umano nilang napapansin na mayroong kakaibang kinikilos itong si Joyce, at matagal na nila di umano itong pinapayuhan na magpatingin sa psychiatrist. Ayon sa asawa ni Joyce nga mga idol ay matagal na di umano kinakausap niya ang magulang ni Joyce na kinakailangan na di umano Yes, kinakausap na si tita noon nung hindi ko mabasa. magpa-check up ni Joyce. Subalit ang magulang daw mismo ang tumatanggi at ayaw daw sabihin ng mga tao na baliw ang kanyang anak. At ganoon din daw di umano nga mga idol si Joyce. Yan din dapat din parang i-open na natin yung mga ganyang or I mean lawakan na natin yung pag-iintindi sa mga ganitong sitwasyon ba. Sa atin kasi parang hindi na tayo nag-matured or parang naiwan na tayo ng panahon na hello 2025 na. Tapos kapag may nakaramdam lang ng depress or kapag kunyari depressed yung tao tapos ipapacheck, wala na, i-chismis na agad yun sa mga kapitbahay na nagpa-check up yan sa psychiatrist, na baliw na yan or baliw na yan, so something like that, diba? Yung mga bibig din kasi, isa din talaga yan sa nakakapagbigay ng fear sa tao na para ma-cure siya, di ba? Magamot siya, matuunan siya, mapagtuunan. Ayaw din niya magpa-check up at ganoon din ang sinasabi niya na ayaw niyang sabihan na siya ay baliw. Katunayan daw nga mga idol ay matagal nilang gustong tulungan si Joyce. Subalit si Joyce daw mismo nga mga idol ang ayaw dahil ma-pride daw ito. Dahil ayaw daw ni Joyce nga mga idol na tinutulungan siya at ito ang hindi daw di umano alam. Well, hindi naman siya sa ma-pride. Hindi. I think, ewan ko, but siguro yung reason kaya tinanggihan niya is para nga sa kanya is okay pa siya, which is ganyan naman talaga, di ba? Kapag di ka okay, hindi mo alam na di ka okay, parang lasing lang yan. Yung lasing ba, kahit na alam mo na lasing na, tatanungin mo, lasing ka? Anong isasagot ng lasing? Hindi ako lasing. Sinong lasing? Hindi ako lasing pero alam mo na lasing siya. Same lang din yan sa parang, oy, depressed ka ba? Hindi ako depressed. Of course, hindi nila aminin yan. Kasi hindi nila matatanggap yan Pero ikaw mismo, kung makita mo na some kind depressed nga siya, gawan mo na siya ng paraan. Diba? Para lang, ma-cure pa siya or magamot pa siya. Maiano siya sa mga experts, diba? Well, advice ko lang naman to. Hindi ko din naman kayo pinipilit. Pero, para maiwasan natin yung mga ganitong senaryo ba, na lumala yung depression if ever may mga kakilala kayo or whatsoever. Diba? Yan lang naman. Take it or leave it para kayo dyan. Maraming tao na sila ay gustong tumulong, subalit si Joyce daw di umano ang tumatanggi. Ngunit para sa ilang mga netizen nga mga idol ay marami ang nagtatanong na kung bakit bago ginawa ang krimen ni Joyce ay nagawa pa niya magpa-blatter sa barangay. Nagawa pa niya magsumbong nga mga idol tungkol sa kanyang biyanan at sa kanyang mister, na kung saan nga mga idol ay isinumbong niya ito na kung sakali nga mga idol na may Kinikilabutan talaga ako sa story yung to. Anong blatter yun? Anong blatter? May blatter? So mas deep pa pala to? What the heck? Sige lang, may panonoorin tayo isang video din na gumagawa siya ng mga crime stories. Umabot na ng almost 2 million views. Panoorin natin yun. Like, I think full context din yun. So, yeah, baka later or sa mga sumunod na araw kasi short na tayo sa time. Mangyari sa kanya ay maaaring ang dalawang kanyang isinumbong ang pwedeng sisihin. At dahil nga mga idol sa pagkawala ng mag-iina, na kung saan nga mga idol ay marami ang nagtatanong at marami ang nadismaya sa ginawa ng asawa ni Joyce, na kung saan ay iniwan na lamang basta-basta ng asawa ni Joyce ang labi nito sa ospital at dinala na lamang ang kanyang 3 anak. Kaya naman mas lalo nga mga idol na paigting ang pag-iisip ng marami. Well, yun nga. Kung alam na natin na may problema nga sila or if ever mapatunayan na may problema nga sila sa isa't isa, expected na din yun na parang yun yung gagawin ng lalaki, especially yun nga dahil kinuha yung 3 niyang anak, diba?
So, yun nga, sabi ko naman sa inyo, kahit ano pa yung kasalanan ng lalaki, mali pa rin talaga na idama yung tatlong bata. 'Di ba? So, I think valid lang naman yung hindi siya valid. Nasa sa kanya na lang yun. 'Di ba? Kung iiwan niya yung asawa niya, anak niya lang yung kukunin niya, anak niya lang yung ibuburo niya. Nasa sa kanya na yun. 'Di ba? Di din natin talaga siya mapipilit kung sasabihin niyo naman na grabe talaga yung lalaking yan. Then wala tayong magagawa doon. 'Di ba? Kasi mas nangibabaw sa kanya yung galit niya. Yun lang naman. Netizen na nagbibigay nga mga idol ng mga negatibong reaksyon patungkol sa asawa nito na di umano nga mga idol ay mayroon talagang malalim na dahilan kung bakit iniwan ng asawa ni Joyce ang kanyang mga labi doon sa ospital. Kaya naman ang nangyari nga mga idol ay hiwalay ng inilibing ang mag-iina habang si Joyce nga mga idol ay inilibing sa Batangas na kung saan nga mga idol ay doon siya nakatira. At habang ang kanyang tatlong anak nga mga idol ay doon naman inilibing mismo sa lugar ng kanyang asawa sa Bulacan. Ang kagustuhan ni Masaklap pa dito, yun nga, deads na nga sila, hindi pa nagsama, di ba? Joyce nga mga idol na makasama ang kanyang tatlong anak hanggang sa huling hininga ay tila hindi nangyari nga mga idol dahil bagamat sila ay magkasamang nawala sa mundo ay hiwalay naman sila sa kanilang huling hantungan nang dahil sa pagkukulang For sure, si Joyce ngayon, if ever nagkakita-kita sila ng mga anak niya sa ibang buhay, for sure sising-sisi siya par. Diba? Like, men, ikaw as a parent, for sure, sobrang sakit sa'yo na makita yung mga ganyang bagay, diba? Like, what the heck, man? Grabe, ito yung pinaka-grabe na na kwento na nasubaybayan ko this year. Yung last time kasi, yung pinaka-last is yung sa Magwad. Yung Magwad siblings, grabe din talaga yun. Para sa akin, men, iba din talaga yung storyang yun. Diba? Tapos ito naman ngayon. Grabe. padre de pamilya at nang dahil sa pakikialam ng biyanan at nang dahil sa kulang-kulang na sustento na ibinibigay ng kanyang asawa ay ito nga mga idol marahil ang naging dahilan ng sobrang depresyon ni Joyce na naging dahilan nga mga idol para marahil magawa ni Joyce ang isang malagim na pangyayari. Ano ang masasabi ninyo mga idol sa reaction video na ito? Ano ang inyong opinyon patungkol dito? Ibahagi mo naman mga idol ang inyong reaction at opinyon sa ating comment section. Bye. Thank you so much. Bye. Bye. Bye-bye. Sana okay lang kayo. Then yun nga, pagdasal din natin sila, men. Yung nanay din, pagdasal din natin. Grabe. Bye. Yung healing din, kailangan yun. So anyways, hanggang dito na lang muna. So kaya masasabi niyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yun sa comment section. So again, ang video to is mula kay Opinion Mo TV. Supportahan nyo yan. The original video link in the description box below. Tapos syempre, bago nyo iwan na yung YouTube channel natin, Filipino IC, don't forget to like, comment, share, subscribe. So kita nyo naman yun par. Grabe, sobrang deep pa pala to. Though about naman doon sa Kalaguyo issue, di pa naman natin verified talaga yun. Kasi sabi naman dito, di umano. So parang hindi muna tayo mag-ano doon. So, I mean, yun nga, if ever totoo lang, nakakalungkot siya, di ba? Kasi, even me naman, men, isa ako sa pinaka nang gigigil talaga kapag ka, cheating yung usapan na may involvement ng anak. Di ba? Or, I mean, ano siya ba, na parang may anak ka na pero magagawa mo pa rin yan. Hindi mo na inisip, hindi ka na nahiya sa balat mo, something like that. Mas inuuna mo pa yung landi mo, yung kati mo. Di ba? Kaysa sa anak. Naiinis talaga ako sa mga ganyang tao par. Like, hindi talaga ako naniniwala sa, yung mga sorry na hindi ko alam na masasaktan ka or whatsoever. Sorry. Kasi, bago mo gawin yan, for sure, naisip mo na yan na masisira yung family mo. Diba? Kaso lang, wala. Tinuloy-tuloy mo pa rin. Pero yun nga, hindi pa naman konfirmado yun. So, ang isa sa, mas
napapaisip ako about dun sa biyenan or sa parent ng lalaki ba yun? Diba na bakit napabanggit siya dito? Na parang pwede mo siyang anuhin na sobrang deep pa pala or sobrang lalim pa pala ng issue na to. Diba? Kasi yun nga, nagulat din ako about dun sa blatter na, bakit may blatter na involved? So, hindi pala siya parang isang parang siya, mahabang mahabang proseso siya. 'Di ba? Bago napagdesisyonan ng ina. 'Di ba? Kumbaga parang problema. Parang nagpatong-patong yung problema, and then yun yung pinaka last resort niya. 'Di ba? Grabe yun. What the heck? Actually, ang bigat sa dibdib Ang bigat sa dibdib malaman yung mga ganitong kwento. Yung sa mga bata talaga ako mas naaway. So, about naman dun sa mental health. Sabi ko nga sa inyo, di ba? If ever, alam nyo na, nakitaan nyo na may problema yung mga kakilala nyo, kapamilya nyo. Kayo na yung mag-insist. Kung ayaw niya, dapat i-insist nyo na kasi malalaman nyo din naman yan kung nasa saang level na siya or magkakasense naman kayo. Kasi yun nga, normal lang talaga sa kanya na sabihin niya na okay lang siya. 'Di ba? Pero kung makikita mo na, ikaw na yung mag-initiate. Kasi yung sabi ko nga sa inyo, parang lasing lang yan. Kahit lasing na sila, hindi talaga nila aminin na lasing sila. 'Di ba? So anyways, hanggang dito na lang muna din yun. Ipagdasal natin yung mga bata. Kasi din, yung nanay din. Diba? And then sana sa mga naiwan nila, yung lola, diba? Din sila, makabangon din sila, kasi sobrang grabe talaga tong nangyari sa kanila So anyways, hanggang dito na lang muna. Again, Opinion Mo TV, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe, Filipino IC. So,